Meda, aking sinasaway ng magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved parents in the Lord. Hallelujah. And also great the beloved Almeida family, to my beloved co-workers and co-preachers, sa lahat na ating mga beloved webcast viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So, tayo po minamahal ay talagang nasa huling kapanahunan na tayo. No? Wala nang susunod pa na henerasyon, kundi sa ating henerasyon nagaganap ang lahat na hula ng Biblia, palatandaan ng pagbabalik ng ating Diyos at tagapagligtas. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So, tayo po'y natutuwa na sabi nga nung pulis na nagsalita ng Santiago City anniversary, ang gawain sa Santiago City, ang batas na pinapatutupad nila ay ganoon din ang batas ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. So, dati pinagtatawanan tayo dahil kahit mainit, mahaba ang ating damit, na pwede naman daw maghubad. Ngayon, yung mga naghuhubad, hinuhuli na, kinukulong. Amen? So, libo-libo na po yung nahuhuli na lumalabas sa kanilang bahay na naghuhubad, hinuhuli ng pulis. So, tayo pa rin ang panalo. Amen? Oh, hindi nila alam na pagdating pala ng panahon, huhulihin na pala sila. Oh, di makapag-isip sila ngayon. Mabuti pa, nag-Jesus Miracle Crusade na lang tayo. Para masanay na magdamit. Hindi lang damit, kundi mahabang damit talaga. Oh. Pwede daw silang lumabas nakasaliko. Hindi naman pwede makasaliko. Amen. Kasi pag magsaliko ka, palo abutin mo. Kahit nasa loob ng bahay ka. Lalo na kung maghubad. Yan ang ating Diyos, buhay. Amen. Kasi kung tao ang magbabantay, mag-hire tayo ng maraming manggagawa para bawat bahay ng kapatiran, mayroong magbantay kung nakahubad bang kapatiran, nakasaliko. Di ba? Ang mahal na Pinoon ang nagbabantay. Pag hindi po tayo susunod sa kanyang salita, mayroon pong paalaala ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. So, sabi nila, bakit yan sa inyo? Wala kayong kalayaan. Hindi pwedeng uminom ng alak. Sila, malaya. Ang relihiyon nila, malaya. Huwag lang sa loob ng chapel.
Bawal sa kanila sa loob ng cyber, pero sa labas, sa kalsada, sa kalye, pwede. Ngayon, hinuhuli na rin. Yung mga nagiinuman sa kalye, hinuhuli at kinukulong na rin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Unti-unti na kasi na-born again ng mga kapulisan. Unti-unti nang na-born again dahil ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang life coach nila. At naunawaan nila yon, namulat sila. O dati na may batas ng gano'n tama pala yung batas. Para mapigilan ang krimen, yung mga cause ng rape, sino naman ang hindi makapag-isip ng mga rape kung halos wala ng damit yung mga tao? Pinapasukan pa nga ng demonyo yung mga naglilingkod sa Diyos. Yan pa kayang hindi naglilingkod sa Diyos. Wala ng respeto ba sa sarili. Mababae, malalaki, makikita mo yan. So maganda yan. Unti-unti. Amen. Yung mga nag-iinuman na hanggang nag-overnight sa inuman, bawal na rin. Naglalakwat sa alas 10 ng gabi, yung 18 years, below 18 years old, huhulihin na rin. Warning yan sa mga kabataan. Huwag kayong palaboy-laboy ng gabi, lagpas ng 18 years old. 10 o'clock, yung mga 18 years old pababa. Baka naman bigla tayong tawagan, kuya, nagbabay-po study ka naman sa pulis, kuya. Tulong naman, kuya, palabas mo ng anak ko. Di ba, gano'n? Mahiya tayo dyan. Amen. Talagang sabihan niyo yung mga anak niyo, below 18, huwag na silang palabasin ng gabi. No? Dahil delikado yan. Baka hindi niyo alam, yung mga anak niyo, sumasali na pala sa mga gang. Sumasali na pala sa mga grupo ng kabataan. Magulat na lang kayo, madadamay. Diba? Amen? So, yan ang dahilan kung bakit nag-adjust din po tayo. No, instead na matapos tayo ng alas 12 ng gabi ng Friday, o matapos tayo alas 10, kailang hindi pwedeng tanggalan ng oras ang ating pagpupuri. So instead na mag-umpisa tayo ng alas 7, nag-umpisa tayo ng alas 5. No? Kaya pala Amen. Everybody say praise the Lord. So, ang solusyon po dyan, yung katulad ng ginawa sa Zambia. Pag mayroong mga nakukulong, magpapadala po sila ng mga preachers doon sa kulungan. Pag hindi magbago yung mga taong nakulong, hindi sila papalalabasin. So mapilitan silang makinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, minamahal, ayon po sa Hebrews chapter 4 verse 12. Basahin po natin sa Tagalog at Ilocano version, kung mayroon po tayong Ilocano. 4:12 ng Hebrew. Ito po ang nakasulat. Kindly. Dito po sa Hebreo 4, talata po 12, ganito po ang sinasabi mo, minamahal. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwa-hiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Ilocano version. Dito po sa Hebreo 4, ang talatay 12, sa Ilocano version. Tati sa uti Diyos na biyag ken napigsa, ket natadtadem ngem uray anya akampilan adwa ti tadem na, ket dumanon nga gingga iti paggilasinan ti kararwa ken ti espiritu, wen ken dagiti nagsusuupan ken pata ken nasiglat nga agilasin kadagiti panunot ken
panagem ti puso. Amen. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Isang patunay po dito, minamahal, yung ating pong Bible study sa kulungan. Pag sinabi mong kulungan, nandyan po lahat. Rapist, drug addict, murderer, magnanakaw, basta lahat ng mga gumagawa ng kasalanan sa batas. Batas ng Diyos, batas ng tao, kasi pareho lang yan, ay nandyan sa loob. At hindi po sila basta-basta, minamahal. Talagang mga matitigas na po ang puso nila. Ha? Mayroon pong iba dyan, halos nabalot na ng tattoo ang katawan. Hindi naman natin sinasabing lahat na may tattoo ay masamang tao, pero karamihan kasi sa mga ganyan, ayun, nagpapapatatak sila ng mga tattoo sa katawan para sabihin, para katatakutan, no? Sabihin matapang. Astig, sabi ni Brother Eddie, astig daw. No? So, pag may tattoo sa katawan, siyempre, maghubad ka dahil ano bang use ng tattoo mo kung hindi ka maghubad? Eh, hindi naman nakikita yan. So, i-display nila yung kanilang katawan. Sa likod man o sa harap. So, wala talagang pagbabago, labas-pasok sa kulungan. Ang ginawa ng mga namamahala sa kulungan, nag-invite sila ng religious groups. May Lunes, may Martes, may Miyerkules, may Huwebes, may Biyernes, may Sabado, at may Linggo. Araw-araw. No? Pag Linggo yata, may nagmimisa na pare. Sa daming relihiyon na gustong magkaroon ng prison ministry, may umaga, may hapon pa. Pero ang obserbahan ng mga opisyal doon sa kulungan, sa daming relihiyon nagkagulo. May magsuntukan dahil nagdidebate. May riot. Kanya-kanyang depensa sa kanilang relihiyon. So, nagkaroon ng faction. Grupo-grupo. Nung pumasok ang Jesus Miracle Crusade, hindi na sana tayo tanggapin dahil overloaded na. So, sinubukan nila. Obserbahan ang Jesus Miracle Crusade. So, pumasok tayo. Nagulat sila, minamahal, nung inoffer natin yung bautismo, halos lahat tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At nung na-rebaptize sila, majority of them, napansin ng mga opisyal ng kulungan, tahimik na ang kulungan. Ang dati magulo, tahimik. Tapos pagbalik ng ibang sekta, halos wala nang dadalo sa kanila. Hindi naman kasi pwedeng pilitin pagdalo kung sino lang ang gustong lumabas at tumalo. Pero kung tayo na ang pupunta doon, gusto lahat lalabas. So yung isang sekta, siya yung nagmamayari ng baptismal
tub doon, kinuha yung baptismal tub. Kasi nagalit dahil bakit na-rebaptize yung mga nabaptismal sa kanila. So nagpadala tayo ng baptismal tub, pinalitan natin. So every time na mayroong mga bagong nakukulong, pag maipon na sila doon, abot na sila ng 20, schedule baptism. Ngayon, may namahal, lahat na doon sa kulungan, baptized member na ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maliban na lang kung mayroong darating na bago. Pag may darating na bago, sasabihin na naman nila, gusto nilang magpabautismo, Brad. So, mga ilan sila? 15. Kuminsan, pag maraming nahuhuli, 30, 20. No, every month po yun. So, tinanggal na lahat ng mga religious group doon, Jesus Miracle Crusade na lang. Amen. Wala nang dadalo sa kanila eh. Tapos, parang pastoral house na yung kulungan. Mayroon niligay sila doon na makakapasok yung more than 100. Mayroong logo doon. Araw-araw nagpupuri sila doon. Pag gusto nilang lumabas sa selda, sige, magpuri kayo. Mag-practice kayo ng kanta. Bumili yung Jill Warden ng drum set, mixer, speaker, mga microphone, para magamit, para maggawain tayo at magpupuri sila araw-araw, mayroon silang magamit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tuwang-tuwa sila, minamahal. Kung ganun sana mangyari, buong Pilipinas, lahat na kulungan, no? Lahat na makulungan. Ganun. Jesus Miracle Crusade ang imbitahin nila. Paglabas ng mga priso, ay mga bagong nilalang na. Mas matino na sila kaysa sa labas. Magiging mga ngaral na rin sila, magpapatutuo na sila sa mga kasama nila. Amen. So, napakadali yung evangelism. Mayroon na tayo sa kulungan, mayroon tayo sa kapulisan. Ganon din, sa kapulisan. Tinanggal na rin nila yung ibang mga life coach nila dahil matagal nang nangaral sa kanila, wala naman silang naramdaman. Nakikita nila yung mga pastor na nangaral sa kanila, nagninegosyo, nagtatrabaho. So walang panahon sa prayer. So walang power. Pero ang pinagtataka nila pag Jesus Miracle Crusade, mayroon silang naramdaman na presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ganon din sa mga kasundaluhan. So yan po ang sinasabi ng Biblia, minamahal. Ang salita ng Diyos ay buhay. It's alive and active. Amen? So, mabasa din po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sa Tagalog at Ilocano version. Dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, 1 talata po 9. Sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin kung paanong nakakapasok kami sa inyo at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Amen. Ilocano. Ito'y surat ni Pablo, umuna at tagas Thessalonica, 1:9. Kunana dito'y. Tay sudamet laeng ibagado, timipakan kada kami, no kasano idadating mi kada kayo, ken no kasano ti panagsubliyo iti Diyos, manipod kadag ti Diyosen, tapno agserbi kayo iti Diyos, as bibiyag ken pudno. Amen. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. And how ye turn to God
from idols to serve the living and true God. From idols to serve the living and true God. Amen. Sabi ng mga NP, walang Diyos. Sabi ng mga pari na nasa bundok na ngayon, walang Diyos. Dahil, imagine, paluhod-luhod sila, rosaryo sila sa mga rebolto, mga estatwa, mga santo, mga santa, malalaki, maliliit. Wala namang tumutugon sa panalangin. So sabi nila, walang Diyos. Pero pagdating ng Jesus Miracle Crusade, sila mismo nagsabi, may Diyos pala. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, may mahal. So yan po ang salita ng mahal na Panginoon. Active and alive. Penetrates deeply, discerning inner thoughts and motives. Pag marinig mo ang salita ng mahal na Panginoon, ito po'y hindi lang sa tainga at lalabas sa kabilang tainga. Tatagos yan. Amen. Sa utak, sa puso, sa kaloob-looban ng buong katawan natin. Mabasa po natin yan sa Psalms 139 verse 2. Pakisulat din ng Proverbs 15:11 and Jeremiah 17:10. 139:2 ng Psalms. Dito po sa mga awit, 139, talata po 2. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Amen. Ilocano version. Pakihanda ang Proverbs 15:11. Dito po sa Salmo 139, ang talatay 2. 2. Amom ti tutugaw ko, ken itatakder ko. Mawatan ti panunot ko, nga dayo, pailaeng. Amen. Thou knowest my down-sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Yung iniisip mo, alam ng Diyos yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. 15:11 ng Proverbs. Dito po sa Kawikaan 15, talata po 11. Siyol at kapamakan ay nasa harap ng Panginoon. Gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao. Amen. Pakihanda ang Jeremiah 17:10. Dito po sa Proverbio 15, ang talatay 11. Datanem ken dadael at dada iti saklang ni Jehova. Ket adada pay dagiti puspuso, dagiti anak, dagiti tattao. Amen. Hell and destruction are before the Lord. How much more then the hearts of the children of men. So wala pong nakakatago sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. So hindi po natin pwedeng sabihin, malinis ang puso ko. No one can discern the heart but God. Ang Diyos lang ang nakakakilala sa puso natin. Everybody say, praise the Lord. Diyos lang ang kayang maglinis sa ating puso. Amen. Ating pong basahin ang Jeremiah 17:10. Dito po sa Jeremias 17, talata po 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen. Ilocano version. Dito po sa Jeremias 17, ang talatay 10. Siyak ni Jehova, sukisugek ti isip, susuutek ti puso, tapno itit kumet laeng titunggal tao ti mas, tikas mainugot kadagiti dalan na,
tikas may lubog ti bunga dagiti gapuanan na. Amen. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Amen? Ako ang Diyos na sumisiyasat sa puso. Kuminsan, minamahal, meron ako mga na-encounter noon, yung mga hindi na dumadalo. Sabi nila, okay pa naman ako. Pinagpala nga ako eh. Meron ako naka-encounter niyan eh. Napansin ko doon sa palengke sa Novaliches. Dati manggagawa po yun. Eh siyempre nakahubad siya, wala siyang pag-itaas, naka-short pant lang. Hindi ko alam na siya pala yun. Sabi niya, Brother Danny. Pagtingin ko sa kanya, na-recognize ko yung mukha niya. Sabi niya, kumusta? Sabi ko, ako ang mangumusta sa'yo. O, kumusta ka? Okay ba rin? Sabi niya, kumusta yung bahay mo sa langit? Nandun pa rin yun. Nandun pa rin. Eh baka napalitan na yun. Baka naaagaw na ng iba yun. Hindi! Diba, hindi naman ako nagbago eh. Hindi naman ako nagbago. Yung puso ko, sa Panginoon pa rin. Sabi niya. Si Mala pastor pa rin, pastor ko. Sabi niya. Alam mo, nung lumabas ako pagkamanggagawa, nagkaroon ako ng asawa. Nagkaroon ako ng negosyo. Yung asawa ko, mayaman. Sabi niya. May anak ako. Kaya ganun ba? Siguraduhin mo yung mansion mo sa langit, hindi maagaw ng iba yun. Oo, sabi niya, hindi maagaw yun. Sunod na dalo ko sa Amoranto, nagkita kami. Dala yung mga anak niya. O naka-long sleeve na siya ng puti. O, kumusta? Bumalik ka na. Oo, namatay asawa ko. Sabi niya. Tapos pinalayas ako ng binan ko. Ay ito, wala akong pagkain sa anak ko. Mayroon baka may pera ka dyan? Pahingi naman. Binaawa ko, binigyan ko. Ano ko minsan, pag wala pa yung palo ba, yung yabang ng tao. Amen. Yung yabang. Yung yabang niya, nawala din. Kung sino yung mga kakilala niya, mga former worker, mga nakakilala sa kanya, dadalhin na niya ang anak niya. Nakakaawa din minamahal. So, delikado eh. Pag mapasok yung pride, sabi nga, pride come first before destruction. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan yung mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, acts like a sharp sword, bringing insight and judgment. Yan po yung salita ng mahal na Panginoon. Para itong tabak, sharp sword, bringing insight and judgment. So, ang salita ng mahal na Panginoon, yun po yung huhusga sa mga tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 6, verse 11, Isaiah 49:2, and Revelation 1:16, huling talata. Ephesians chapter 6, verse 11. Dito po sa taga-Efeso 6, talata po 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Amen. Ephesians 6:11. Dito'y taga-Efeso 6:11. Kunana dito'y, ikawesyo ti amin akabal ana Diyosan, tapno mabalinyo, ti agtalinaed bumusor kadagiti pangalilaw ti sairo. Amen. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Amen. So, isuot mo ang buong armamento ng Diyos. Minamahal. Kasi ang dyablo, ang kaaway,
Nandiyan palagi. Ang kaaway natin hindi po tao. Siya po'y pumapasok sa tao. Siya ay espiritu. Amen. So yung tao, hindi po yun ang kalaban natin. Yung pumapasok sa tao. So kailangan minamahal yung tao na pinasukan ng masamang espiritu, mamulat. Na hindi na pala siya yun. Di ba yung mga nakapatay, sabi nila, nang didilim. Nang didilim ang isip ko, hindi ko na alam yun. Oo. Nang rape. May balita pa noon, yung kasagsagan pa ng maraming mga adik noon, mga lola na nila, na rape na nila. Dahil high sila sa droga. Na rape nila, sarili nilang anak. Apo, yung mga lulo. O, tingnan mo yan. So, pumapasok yung masamang espiritu. So, ang nangyari, para malutas, pinatay lahat yon. Yung mga rapist na yun, mga drug addict na yun. Kaya yung masamang espiritu, tatalon lang sa iba yun. Hindi naman manatili sa patay na katawan ang masamang espiritu. Lilipat lang yun. So, yung huminto na yung patayan, mayroon na naman, milyon na namang mga drug addict. Ganon kabilis. Kahit patayin mo pa lahat yan, palipat-lipat lang yan, palipat-lipat. So kailangan, wala nang mapapasukan yung masamang espiritu. Kailangan ang tao ma-born again. Amen. Kailangan ang tao mabautismohan sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay para mapatawad siya sa lahat niyang kasalanan at makamtan niya ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po yung kaloob ng Espiritu Santo? Kapangyarihan. Gift of miracles, gift of healing, gift of power, gift of faith. 9 gifts of the Spirit po yan. O paano mo matanggap yun kung hindi ka magpabutismo in the name of Jesus Christ? Di ba? So kailangan yan, minamahal. Tanggapin man nila ang katotohanan, kailangan nila, mga pari, mga pastor, mga ministro, anumang ranggo, mga bishop, iba't ibang mga sikta at denominasyon, relihiyon sa buong mundo, kailangan tanggapin nila ang bautismo in the name of Jesus Christ. At doon sila magpabautismo sa totoong iglesia na may prueba, may ebidensya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sabi pa dito, minamahal sa Isaiah 49:2, Revelation 1:16, huling talata, 49:2 ng Isaiah. Dito po sa Isaiah 49:2. At kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay kinubli niya ako at ginawa niya akong makinang na pana. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Amen. Ilocano version. Dito po sa Isaiah 49, ang talatay 2, 49:2. Kaya't inaramid na ti ngiwat ko, akas may sa kampilan, anatadem, liningin danak, ti aniniwan ti imana, ken isu inaramid nak amay sa napasiling nga orongan, ititaguban indulin nak. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Lahat ng mga nanonood sa television program ng ating mahal na pastor, nagla-live siya sa IBC 13, sa PTV4, saan pa yung mga live sa JMA yata, mayroon ding live siya dati. Oh, yung mga nakarinig, tumalab sa kanila yung salita ng Diyos. Sabi po dito, minamahal, and He hath made my mouth like a sharp sword. Sharp sword. Nasasaktan sila. Natatamaan yung kanilang ego, yung kanilang relihiyon. Pero,
nung sila'y naniwala at dumalo, nagpabautismo, gumaling ang kanilang makaramdaman, nagbago ang kanilang mga buhay. Millions, hindi lang thousands. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinagpala ng Diyos. Huling talata sa Revelation chapter 1 verse 16. Apokalipsis 1, talata po 16. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Amen. Elokan. Dito po sa Apokalipsis 1, ang talatay 16. Ket iti makanawan nga ima na, nagigem kadagiti 7 a bituen. Ket iti ngiwat na rimuar ti may sa akampilan, adwa ti tadem na, ket daydi rupa na kasla panaglawag ti init, no karanyag na. Amen. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. Ang tinutukoy po dito, minamahal, ang ating Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi ng 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first, and I am the last. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword. Sharp 2-edged sword. Ang tinutukoy po yung sharp 2-edged sword ay Word of God. Amen? Salita ng Diyos. Ganon ka-epektibo ang salita ng Diyos, minamahal. Ha? Ang salita ng tao, wala yung walang power. No? Yun pa naman ang ating palaging sinusubaybayan, yung mga comments, against, or pabor. Wala yun, walang kwenta lahat yun. Ang importante, salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit masakit ito, minamahal, matatamaan tayo, naituwid naman yung buhay natin. Yun ang kulang. Ha? Yun ang kulang ng ating mga kababayan. Ang ginagawa ni Satanas, mayroon mang nagdadala ng Bible, pinagtatalunan. Instead na sundin, pinagtatalunan. Ito yung hindi totoo yan. Ito yung ganun. Ito yung ganyan. Ito yung ganyan. Oh. Akala mo, langit ka na dahil nagbitbit ka na ng Biblia. Pero pumasok pa rin si taning doon. Pumasok pa rin ang kaaway. So mamaya, magsuntukan na yan. Magmumurahan na yan. Oh. Dahil ang kanilang relihiyon daw pinakaluma. Sabihin naman ng isa, kami ang totoo dahil nabasa dito. Pero hindi nila napansin, ang buhay nila walang pagbabago, walang manifestasyon ng kapangyarihan. Yun ang ayaw ni Satanas na mapansin sa buhay nila. Kahit magpatayan pa sila dyan, magkagatan pa sila dyan, huwag lang silang mamulat na ginamit na pala sila ng kaaway ng Diyos. Amen. Wala po sa kanila ang nasa katotohanan. So salamat sa mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng tunay na pastor, propeta ng Diyos sa huling panahon, at tinuruan tayo ng tamang pag-unawa sa salita ng Diyos na ito'y isabuhay at ito'y ating ipangaral din. Amen? Everybody say praise the Lord. So kung mayroon po kayong mga mahal sa buhay dyan, na halos magmumura na dahil bakit huhulihin sila? Nasaan na daw yung kanilang karapatan? Karapatan daw nilang ganun ang kanilang buhay, na makahubad.
Karapatan daw nilang uminom dahil pera naman daw nila yon. At karapatan din nilang lumabas sa kalye dahil harap naman ng bahay nila yon. Sabihin na lang ninyo, dumalo kayo kasi kayo sa amin. Bibigyan kayo ng malapinoo ng kalayaan. Amen? Oh, if you know the truth, and the truth shall set you free. Anong kalayaan yon? Kalayaan na hindi na kayo gapos sa bisyo, hindi na kayo gapos sa kapangyarihan ng dyablo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, hindi naman tayo napipilitan eh. Ito yung ibinihis ng malapinoon sa atin, bagong bihis na tayo. In and out. Amen. Ha? Kung nagtataka sila kahit gaano kainit ang panahon, kaya nating maghaba ang damit. Yan na kasi ang nasa Biblia eh. Ha? Sa bagay, sa impyerno nakahubad lahat doon. May damit ba sa impyerno? Ha? Pwede ba magdamit sa impyerno? Hubad lahat sa impyerno. Dahil napakainit doon. Sa langit, ang nakikita ni John the Beloved, mga nakaputi na mamahaba ang damit. Nilinis sa dugo ng kordero. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah. Palad tayo. Biblikal yung ating buhay. Ha? Kung paano tayo nabuhay ngayon, yan po yung ating natutunan sa Bible. Ito po yung itinuturo sa atin, salita ng mahal na Panginoon. At tayo po'y sumunod na taus-puso. Masaya, hindi napipilitan. Dahil dito tayo pinagpapala. Nung tayo sumunod, gumaling ang ating makaramdaman. Nagbago ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan na ipinangako ng mahal na Pinoon sa piling niya, minamahal sa kalangitan. Hallelujah. Sa lahat nating mga beloved viewers at mga baguhan na narito, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. At pang-apat, Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Awitan muna natin itong mahal na Panginoon. Hallelujah. O pagsubok, Hallelujah. ang mahadlang sa'yo. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo na ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang halagang, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod
pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniangkat. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniangkat. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, Lord Jesus. Para po sa ating mga baguhan, minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Itaas po ang inyong mga kamay. At sa ating po mga beloved webcast viewers, pakialalay lang po niyo, minamahal ang inyong pong mga mahal sa buhay na hindi pa isinuko ang buhay sa mahal na Panginoon o kasama niyo dyan nanonood ngayon at patanggapin niyo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Banggitin po ang salita na aking pong babanggitin. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat at tumanggap sa malapin bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo sila. 10 lang mamahal sa buhay. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, may mahal. Tayo po'y manalangin. At sa lahat mga tumanggap, sa ating mga webcast viewers, hanapin lang po ninyo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa inyong lugar at magpabautismo po kayo kasama ang inyong buong pamilya. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating po mga pangailangan. Ilagay po sa inyong ulo ang kanang kamay, kaliwang kamay, sa parte ng katawan na mayroon pong karamdaman. At magkaisa po tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa, mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip, nagawa, nabanggit ng aming mga labi, na hindi kaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo yung manakmahal na Panginoon. Hallelujah. Ano mang kalamang karamdamang taglay sa pangunat dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Disarmedang, yung propeta sa kapanahunan, aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, incurable sickness and diseases, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Demons of vices, cast out, sickness be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po tumayo, minamahal. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating pong mga kamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At ibigay ko na po ang pagkatao sa ating pong beloved Brother Raymond Pasyon para po sa ating special offering at announcement. Praise the Lord.